Shout out mga amigo, amiga, yung nakabili ng ganito online. Medyo mura lang, pero pagdating ng oras, natatanggal na yung non-stick tulad nito. Pero may paraan tayo dito. Gagawin natin tong homemade wok. Ito yung gagawin ko. Lininis ko muna yan at liniha ko yung lahat ng non-stick para maging malinis. Pagkatapos, initin lang natin to sa, ito ginamit ko lang butane. Kung meron kayong gasol or yung iba niyan may nakita ko ginagamit yung sa acetylene. Ito ginamit ko to yung butane para sa ganyang paraan ma-maintain ko yung ano niya, yung init. So yan, simulan natin. Yan, simula na sinunog ko muna. Sunugin ko yan hanggang umitim, hanggang mangitim lahat. Kasi nilinis ko na yan. Wala nang kahit ano man diyang natira na non-stick. So, nang nilinis ko yan, sinimulan ko ng sunugin. Ganyan. Ganyan yung paraan natin. Sundan lang natin yung pamaraan na yan hanggang nakita nyo. Yung nag-iba na yung kulay. Nagmukha na siyang sunog. Kasi alam ko marami nakabili nito. Napakamura lang kasi nito sa online. Kapag ginamit natin, hindi nga ilang buwan lang, mapapansin natin natatanggal na yung non-stick niya. Yung iba dyan, kinakalawang na, kaya tatapon na natin. Ito, may nakita din ako nitong gumagawa ng ganyan para gawin nyo rin at hindi masayang. Mamaya makikita nyo kung anong kinalabasan nito. Na hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. Sundan nyo lang ganyan. Halimbawa, nakabili kayo, tapos ginamit nyo. Pag napansin yung nababaklas na yung non-stick, yun, baklasin nyo na lahat. Gamitan nyo ng papel de liha or sandpaper para malinis. Kapag malinis na, kasi pure na bakal kasi ito, kaya kinakalawang. Kapag malinis na siya, ganyan lang. Susunugin natin lahat. At mamaya maglalagay ako dyan ng, kasi maganda daw yung avocado oil. Lagay tayo ng oil para ma-maintain niya yung oily. At napakadaling lutuan ng itlog, kahit na anong mga pamprito. Napakabilis lang. Kung ganitong pamamaraan, magagamit pa natin yung isang bagay na gusto na nating itapon. Kapag magaya nyo ito, message na lang kayo kung ano yung kinalabasan or kung sino man yung gumagawa nito na medyo expert na, paki-suggest na lang kung ano pang mas the best na gawin or paraan para magtulungan tayo. Para ma-recycle natin yung mga bagay na pwede pang pakinabangan kaysa bili ng bili. Ang kagandahan pala nito, kasi may isang lutuan din ako na induction. Nagagamit kasi ito sa induction. Kasi ano ito, metal nga ito, kaya match ito sa induction cooker. Mamaya makita nyo, induction yung lulutuan ko sa kanya. Mas mabilis siyang uminit pag induction. Pag ganito na, medyo nangitim na siya. Para ng non-stick nga, yung bumalik dun sa kulay na dati, nung bago pa siya. Kung nasa unang picture, kung nasilaw tayo kasi napakaganda yung picture na nung nasa online. Kaya nga nag-order tayo eh. Less than 300 lang ito online. Tapos after 2 months lang, kapag nagamitan mo pa ng medyo matalas, yun, matatanggal na talaga yung non-stick niya. Hindi ito tulad ng original na kahit nilulutoan pa ng pako, anong lasa kaya nung nilulutong pako? Hindi talaga nababaklas. Pero ito, medyo manipis lang yung non-stick, kaya kapag ininit mo na wala pang mantika, yun, nasusunog. Yan, lagyan na natin ng
oil. Mainitim na yan. Ikot-ikotin nyo lang. At after nito, kapag na pahiran nyo na ng mantika, kapag halos okay na, sobrang init na niya, pahinga nyo lang ng mga 15 minutes. Tapos, kapag lumamig, yan, ulitin nyo lang ng isang round. After na maulit nyo, pwede nyo siyang gamitin. Ayan, continuous lang tayo. At dadagdagan natin ng avocado oil para mas mangitim siya. Yan yung napakagandang ano niya, paraan para mapakinabangan uli natin. Okay, kung meron kayo dyan, naki-standby na ganyang mga kawali, linisin nyo na, tanggalin nyo yung non-stick na natira. Kung may mga kalakalawang, linisin nyo mabuti. Mas maganda yung sandpaper nga gamitin nyo para mas malinis. Hugasan nyo mabuti. Din kapag tuyo na, simulan nyo ng ganito. Kung meron kayong LPG, lutuan nyo, i-burn nyo lang ng dahan-dahan hanggang mangitim siya, at pahiran nyo rin ng kahit anong klaseng mantika, pwede naman siya. Pero yung narinig ko kasi na social na gano'n nito, avocado oil daw yung ginamit. Sa akin medyo lang, kaunting avocado lang yung napitas ko, kaya kaunting oil lang na ako. Joke lang. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo dyan para mas mapaganda natin yung resulta. At makikita nyo mamaya kung paano natin yan lutuan. Ayan. Yan yung pangalawang round na ginawa ko. At least, naka-round 2 na ako. Hindi naman ito tatagal ng 10 minuto. Pero kung sobrang init yung burner nyo, siguro 5 minutes lang, nangingitim na yan. Lalo na yung acetylene, baka na mabutas naman yan. Kaya butane lang ginamit ko para hindi naman masobrahan. Ayan. Kita nyo mamaya mga amigo amiga kung ano yung kinalabasan niya. Talagang napakaswabe niyang lutuan. Hindi man lang dumidikit yung itlog. Yun ang mas murang sampling dyan eh. Yung itlog muna. Si mura lang. So yan, tuloy-tuloy lang natin na sunugin. Para mapakinabangan yung isang bagay na gusto na natin itapon. Kasi isipin natin, mamaya sabihin nyo na scam kayo. Hindi naman yan scam kasi sa presyo nga, mura naman. Sabihin natin na scam tayo kung nagkakalagay ng 1,000 plus, tapos nagamit mo lang ng 1 month, yun, napaka-linaw na na-scam kayo. Pero ito, kapag nabili mo ng mura, wala ka talagang inaasahan na magandang quality niyan. Kasi nga, mura. Kaya gagawa na lang natin ng paraan para magamit natin muli. Ito na. Ito na yung huling paraan para pahiran natin ng mantika. Talaga, pero mag-iingat lang kayo ha. Medyo mainit talaga. Pero at least yung hawakan nito is rubberized. Hindi nakakapasok. Pero siguro kung sobrang sunugin nyo, baka matunaw. Kaya ito ginawa ko. Dahan-dahan lang pagsunog ko dito. Counting minuto na lang guys. Ayan na. Matatapos na ako. At talagang nangibabaw na yung apoy. Ibig sabihin, sobrang init. Kaya mag-iingat tayo. Yan, tuloy-tuloy lang.
Konting kimbot na lang, magagamit nyo na muli. Kaya kung gusto nyo na talagang pangmatagalan, mag-order kayo sa legit talaga na factory or distributor or branded na frying pan. Yun talaga sigurado. Talagang maganda yan. Pero pag ganito, ito na guys. So, yan na. Finished product na. Kaya magsimula na tayo magluto. Nagutom din ako kanina eh. Kaya nakabili din ako ng 2 itlog para sa almusal. Itim na yan. Ayan na siya. Sa induction ko ginamit. Buksan natin ang itlog. At yan. Ang bilis yan. Kasi napakainit yan kapag induction yung sasalangan natin. Yan guys, so siguro 2 minutes lang luto na yung itlog na yan. Isang baliktad lang yan. Shout out guys, mag-almusal na tayo, luto na. Nakita nyo, hindi naman lang dumikit, di ba? Napakadali, sundan nyo lang yung paraan na ginawa ko. Salamat sa inyo guys. Thank you very much. Paki-message na lang sa baba kung may suggestion kayo. Salamat, and paki-subscribe na rin, and sa FB ko, paki-follow na lang. Salamat. Thank you very much.